bakit may nag-i-struggle pagdating ng Canada? So, isa sa pinakamalaking factor kasi mga tropa pag pupunta ka ng Canada is yung pathway mo papunta rito. Ito alam ng lahat, alam ng karamihan na kapag meron kang kapamilya o kamag-anak dito sa Canada, pwede nilang sponsoran yung kamag-anak nila dyan sa Pilipinas. So, pagka ang pathway mo papunta ng Canada is in-sponsoran ka, it is a very big advantage and malaking tulong po yun pag magsisimula ka dito sa Canada na pagdating mo permanent resident ka na kaagad. So, ang pangalawang pathway is yung maghahanap ka ng agency na tutulungan ka maghanap ng trabaho. Pagdating mo dito sa Canada, may trabaho ka na at kung swerte ka, meron ka pang accommodation. So, napakalaking bagay po talaga nung pathway mo papunta dito sa Canada. So, ito mga tropa sa hindi pa nakakaalam, ang pinakamabilis at pinakamadaling pathway papunta dito sa Canada is yung international student. Before going here in Canada, as an international student, para maiwasan yung mahirapan at mag-struggle pagdating dito, you need to consider these 3 most important thing before going here. So number 1, budget. Pangalawa, tirahan. Pangatlo, yung school na pag-aaralan mo pagdating dito. So bago tayo magpatuloy mga tropa, tulungan nyo po akong abutin yung 1,000 subscribers at maraming salamat po sa mga bagong subscriber at sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you po sa inyong lahat in advance. So anyway, why you need to consider that 3 most important thing? Budget, tirahan, and yung school. So bakit budget? Of course, pagdating mo ng Canada, dito ka na maghahanap ng trabaho at yung kikitain mo dito is doon mo kukunin yung pangbayad mo ng bills monthly. So ito mga tropa, isa sa mga dahilan kung bakit maraming nahihirapan is hindi kayang tustusan ng kinikita nila yung monthly bills nila. Kumbaga kulang pa yung kinikita nila sa kailangan nilang bayaran monthly. So, isa po yan sa dahilan kung bakit maraming nahihirapan yung insufficient budget. So pangalawa is yung tirahan. Kasi mga tropa, ang upahan dito sa Canada is medyo pricey po talaga. Yan po ang isa sa nagpapahirap sa mga estudyante, sa mga kahit na sinong nangungupahan dito sa Canada mga tropa na nagsisimula pa lang. Yan po ang isa sa nagpapahirap yung tirahan. So ngayon mga tropa, kung halimbawa may titirahan ka na rito, kahit na nag-start ka sa minimum, malaking bagay po yung tirahan. Kasi malaking tipid po yan. Let's say, $1,200 yung upa mo monthly, $1,200. So, di ba, napakalaking bagay na nung tirahan kung hindi ka na nagbabayad. Makakasave ka na ng $1,200 monthly. So, what if wala kang sufficient budget, wala ka pang tirahan? Isipin mo kung gaano kalaki ang monthly mo niyan. So, pangatlo is yung school. Bakit napaka-importante ng school? Ito mga tropa, kung mag-enroll kayo sa school, make sure na nasa public school kayo mag-aaral. Bakit nasa public school ang kailangan yung pag-enrollan? Kasi mga tropa, kapag sa private ka pumasok, once na natapos na yung 2-year course program mo or kahit 1-year course program, hindi po sila nagbibigay ng post-graduation working permit, which is napaka-importante po niyan sa mga estudyante kasi yan po yung magiging pinakapapel mo para magkaroon ka po ng working permit para makapagtrabaho ka. Let's say binigyan ka ng 3 years post-graduation working permit. So napakalaking bagay po nung 3 taon na yan kasi sa 3 years na yan, malaki na yung chance mong makapag-apply ka ng permanent residency or at least ma-PR ka dito sa Canada. So ngayon mga tropa, kaya napaka-importante po nung school. So let's say, ang tanong nyo kung halimbawa, paano kung nakapag-enroll na ako sa private? Paano ang gagawin ko? So ngayon mga tropa, ang gagawin mo, mag-hire ka ng consultant or ng agency na tutulungan kang i-transfer sa public school. So another gastos na naman yon, di ba? So kaya ayan mga tropa, ang kailangan yung i-consider bago kayo pumunta ng Canada para hindi kayo mahirapan. Budget, tirahan, and yung school. Let's say, gusto mo talaga mag-Canada, gusto mong i-push, dahil pangarap mo ang Canada, no matter what, bahala na. So ngayon mga tropa,
kailangan yung pagplanuhan, paghandaan, pag-isipan ng mabuti ang pagpunta nyo rito bilang international student. Actually, ayan lang naman talaga ang karamihang nahihirapan pagdating ng Canada, yung mga estudyante, kasi hindi nila kinukonsider yung mga bagay na yan na pinakamahalagang bagay na kailangan mong malaman bago ka pumunta ng Canada para hindi ka mahirapan pagdating dito. So to make it clear mga tropa, hindi naman porket ang mga estudyante pagdating dito is nag-i-struggle, wala na silang chance para mag-success dito sa Canada. So mga tropa, hindi po ganun yon. Marami pong student ang naging successful na dito sa Canada, naging permanent resident na after 1 to 2 years. And meron din namang umuwi ng Pilipinas after ilang months na mga estudyante. Bakit? Dahil wala silang sufficient budget, tirahan, and yung school. Malaking factor din yan kasi once na hindi ka nabigyan ng PGWP, kahit na anong gawin mo, uuwi at uwi ka ng Pilipinas dahil wala kang papers para magtrabaho. So ayun mga tropa, kaya bago kayo pumunta ng Canada, mag-research kayo, pag-aralan nyo, pagplanuhan nyo, pag-budgetan nyo ng maayos para pagdating dito, hindi po kayo mahirapan. So ayun mga tropa, maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to. So ayun mga tropa, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po kayong mag-iingat mga tropa kung nasaan man kayo. God bless po sa inyong lahat.